Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig diyan sa may Facebook Live at pati na rin po dito sa may Google Meet at especially sa ating tagapagsalita na si Sheikh Ustad Gerald Soto. At siya po ay isang da'iya na kilala sa kanyang kaalaman at malasakit sa ummah. Hindi na po natin papatagalin ang gabing ito. Ang oras ay atin na pong ibinibigay sa kanya. Ya Sheikh, falyatafaddal mashkuran ma'jura. جزاك الله خيرا يا أخي الفاضل. وإياك أعوذ يا بالله Sheikh. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله يرحم من عباده الرحماء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أقلت أرحم منه الغبراء ولا أضلت خيرا منه الخضراء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, una sa lahat tayo ay magpapasalamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat-lahat ng kanyang mga biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, na walang humpay, walang katapusan pagpapasalamat dahil sa mga biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At nababatid ng isa sa atin ng mga biyaya na kung saan ay napakarami na ipinagkaloob sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kabilang sa mga biyayang ito na binigyan tayo ng pagkakataon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala upang makagawa ng isang gawaing kabutihan alang-alang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, ang paksa po natin ngayong gabi ay patungkol sa karapatan ng mas nakakatanda. Kaya bawat nilalang, bawat nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay may karapatan. Pati si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay may karapatan. Pati tayo ay may karapatan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, katakutan po natin si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa panahon ng kasaganahan at sa panahon ng kahirapan at kaawaan ninyo. O mga kapatid sa pananampalataya ng Islam, ang inyong mga kapatid magulang na mahihina kapagkat sila ay naawa sa kanyang mga alipin na maawain. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmati. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa malapit nitong kahulugan, o kayong mga mananampalataya, mangilag kayo, matakot kayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at maniwala kayo sa kanyang sugo. Bibigyan niya kayo ng dalawang bahagi mula sa kanyang awa. Wa yaj'al lakum nura tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. At gagawin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng liwanag ng inyong lalakaran at papatawarin niya kayo, papatawarin kayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, at si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay mapagpatawad, maawain. Kaya mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, katotohanan, nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang tao sa iba't ibang yugto. Umaangat siya mula sa isang antas tungo sa ibang antas. At lumilipat mula sa isang yugto tungo sa ibang yugto. Ibig sabihin, yugto ng pagkabata hanggang sa yugto ng pagkabinata, hanggang sa yugto ng pagkatanda. Ganyan ang kalagayan ng buhay ng tao dito sa mundo. At ang mga sitwasyon ng mga taon ng edad. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, Allahu alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwah. Nilikha kayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa kahinaan. Pagkatapos ay ginawa niya ang kahinaan mula sa kahinaan tungo sa kalakasan. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fa wa shayba. Pagkatapos ay ginawa niya mula sa kalakasan
tungo sa kahinaan at katandaan. Yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Siya si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay lumilikha ng anumang kanyang naisin at siya ang ganap na maalam, ang ganap na makapangyarihan. Kaya ang huling yugto ng dinaraanan ng mga tao sa kanyang buhay, yun ay ang yugto ng katandaan. Kung saan humihina ang kanyang mga pisikal na pangangatawan at ang kanyang kaisipan at unti-unting bumababa ang kanyang pandinig. Unting-unti humihina ang kanyang pandinig at ang kanyang paningin. Sa yugtong ito ng kanyang buhay, ang nakakatanda ay nangangailangan ng higit na pag-aalaga. At siya ay nangangailangan ng higit na pag-aaruga. Kaya naman inuutos niya Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pagiging mabuti sa mga magulang, pagiging mabuti sa mga nakakatanda, ang pagpapakita ng habag sa kanila, ang pagbibigay pansin sa kanilang mga karapatan at ang pag-aalaga sa kanilang damdamin, lalo na sa panahon ng kanilang katandaan, sapagkat mas tumitindi ang kanilang pangangailangan at mas humihina sila. Itinamba ni Allah Subhanahu wa Ta'ala pagiging mabuti sa kanila sa kanyang tauhid at mahigpit niyang nagbabala laban sa pagsuway sa kanila sa pamamagitan ng kanyang matinding pagbabanta. Ano sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. At ipinag-utos ng inyong Panginoon na huwag kayong sumamba maliban sa Kanya. Huwag kayong sumamba maliban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bil walidayni ihsana, at maging mabuti sa inyong mga magulang. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff. Kapag ang isa sa kanila o silang dalawa ay umabot na sa katandaan na kasama mo, huwag mo sabihin sa kanila ng salitang kahit na uff o is o salitang nagpapakita ng pagkainis. Wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. At huwag mo silang sigawan, bagkus sabihin mo sa kanila ang marangal na pananalita, banayad na pananalita. At walang anumang reliyon o pananampalataya ang tunay na kumikilala sa kahalagahan ng pagkakalinga o pag-alaga sa mahihina, sa mga matatanda, at pagpapakita ng malasakit sa matanda kagaya ng pagkilala ng Islam sa kanila. Sapagkat inutos ito mismo ang paggawa ng kabutihan sa lahat ng nilalang sa pangkalahatan, at lalong-lalo na doon sa mga matatanda. Lalong-lalo na doon sa mga matatanda at sa mga mahihina. Sa pamamagitan ng paggalang sa nakakatanda, pagmamahal sa nakakabata at pag-aaruga sa mga dukha, sa mga miskin, ipinag-utos din ng Islam ang mga karapatan at tungkulin para sa lahat ng tao. Bata man ito o matanda, at isinaalang-alang nito ang kalagayan ng matatanda. Kaya itinakda para sa kanila ang mga karapatang dapat tuparin ng mga Muslim bilang pagkilala sa kanilang mga nagawa, bilang papasalamat din sa mga kabutihang ipinagkaloob nila, bilang paggalang sa yugto ng buhay ng kanilang kinalalagyan ngayon, at bilang ahawa sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Kaya mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, kabilang sa pinakadakilang karapatan na itinakda ng Islam para sa mga nakakatanda na inutos na pangalagaan at igalang at binalaan laban sa pagpapabaya at pagwawalang bahala dito ay ang paggalang at pagpaparangal sa kanila. Ang pagbibigay dangal sa matatanda at pagpapakita ng paggalang sa kanilang harapan at pagiging mahinahon at maawain sa kanila, ito ay mula sa pinakapuso ng mga kagandahang asal ng mga Muslim at kabilang sa pinakapayak na pamantayan ng kabutihang asal ng mga matutuwid na mga mananampalataya. An Anas radhiyallahu anhu qal, mula kay Anas radhiyallahu anhu, kanyang sinabi, jaa shaykhun
yuridun Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa'abtala al-qawmu anhu an yuwassi'u lah. Isang matanda na ang lumapit na nais makita si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit nag-aatubili ang mga tao na bigyan siya ng maluwag na lugar. Kaya sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, laysa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Rawahu at-Tirmidhi. Hindi kabilang sa amin, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi kabilang sa amin ang sinumang hindi naaawa sa ating mga kabataan. At hindi gumagalang sa ating mga nakakatanda, sa mga nakakatanda. Ito ay sinalaysay ni Tirmidhi. Ibig sabihin, hindi kabilang sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa pagsunod sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sinumang tao ay hindi siya naaawa sa mga kabataan at hindi siya gumagalang, hindi niya ginagalang yung mga matatanda. Ito ay sinalaysay ni Tirmidhi. Napakadakila ng ginawa ng Islam at napakaganda ng mga kabutihan ng batas na pinakadakilang nilalang ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, na ito ay pinag-utok at nag-uutos sa pagpaparangal sa mga nakakatanda, pagbibigay galang sa kanila, pagrespeto at pagbibigay pansin sa kanilang kalagayan bilang pagpapahalaga sa kanilang mga nakaraang pagsisikap at bilang habag sa kanilang kasalukuyang kalagayan. At ito ay kabilang sa kanilang mga karapatan at itinakda para sa kanila ng Islam. Pa Nabi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qal, wala kay Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, siya ay nagsabi, sinabi ng sugo niya sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min jalalillahi ikrama lisyaibatil muslim. Rawahu Abu Dawud wa hasanahu al-Hafidh Ibn Hajar. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kabilang sa pagpaparangal kay Allah subhanahu wa ta'ala ang pagpaparangal na isang Muslim na may uban na nakakatanda. Ito ay sinalaysay ni Abu Dawud at ituturing na hasan ni Al-Hafidh Ibn Hajar. Waja'a Abu Bakr radhiyallahu anhu bi abihi Abi Quhafah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawm fath Makkah. Dumating si Abu Bakar radhiyallahu anhu at ang kanyang ama na si Abu Quhafah papunta sa sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, papunta sa Propeta sallallahu alaihi wasallam noong araw ng pagbubukas ng Makkah. Yahmiluhu hatta wada'ahu bayna yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bitbit niya ito hanggang sa mailagay niya sa harapan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Bitbit niya ang kanyang ama hanggang sa mailagay ito sa harapan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam kay Abu Bakar, law aqrarta ash-shaykha fi baytihi la ataynahu. Rawahu Ahmad wal Hakim wa hasanahu wa hassahahu wa wafaqahu al-Dhahabi. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung iniwan mo sana ang matandang yan, kung yung matanda sa kanyang bahay o yung tatay na matanda, kami na ang pupunta sa kanya. Ito ay sinalaysay ni Ahmad at ni Al-Hakim na itinuturing na sahih at sinang-ayunan nito ni Al-Dhahabi. Ibig sabihin, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung hindi mo sinama, hindi mo dinala dito ang iyong ama, ang iyong tatay na matanda, ay mismo si Propeta sallallahu alaihi wasallam ang susundo sa kanya. Siya ay pupuntahan siya bilang paggalang, bilang pagbibigay ng halaga sa mga matatanda. At kabilang sa mga karapatan ng mga nakakatanda o mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang unahan sila sa pagbati ng salam. Ibig sabihin, kabilang sa mga itinuro ng Islam, kagandahang asal o karapatan ng mga nakakatanda ay unahan sila sa pagbati ng salam. Kapag nakita mo yung matanda, yung lolo, yung tatay, naunahan mo sila sa pagbati ng salam, ng salamu alaikum. Bigyan daan sila sa pagpasok at paglabas at pati na rin sa pagsasalita. Ibig sabihin, paunahin sila, bigyan sila ng maayos o daan sa kanilang pagpasok at paglabas, pati na rin sa pagsasalita. Pagbibigay ng maluwag na lugar para sa kanila sa mga pagtitipon. At bigyan sila ng maayos o maluwag na lugar kung sakaling may isang pagtitipon sa mga nakakatanda. Pagpapauna sa kanila sa pagkain, sila ay paunahin.
kung sakaling ay panahon ng kainan na sila ay paunahin yung mga nakakatanda, yung mga matatanda. At iba pa mula sa mga kagandahan ng batas ng Islam at mabuting asal nito. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu mula sa propeta sallam, siya ay nagsabi, yusallimu as-saghiru 'ala al-kabir. Sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam, ang nakakabata ay bumabati ng salam sa nakakatanda. Ibig sabihin, yung nakakabata, siya ay unang bumati, siyang unang babati doon sa nakakatanda. Wal marru 'alal qa'id, at ang dumaraan ay bumabati ng salam sa nakaupo. Wal qalilu 'alal kabir 'alal kathir, rawahu al-Bukhari. At ang kaunti ay ang bumabati ng salam sa marami. Ito ay sinalaysay ni Bukhari. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam, mula kay Ibn Umar radhiyallahu anhuma na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, arani atasawwaku bisiwakin ay fil manam. Nakita ko sa panaginip na ako ay nagsisipilyo gamit ang siwak. Ako ay nagsisipilyo gamit ang siwak. Nakita ni Ibn Umar radhiyallahu anhu sa kanyang panaginip. Faja'ani rajulan ahaduhuma akbar min al-akhar. Pagkatapos ay may lumapit sa akin na dalawang lalaki. Ang isa sa kanila ay mas nakakatanda doon kaysa sa isa. Ibig sabihin, yung isa doon mas bata, yung isa doon ay mas matanda. Panawaltu siwaka al-asghara minhuma. At ibinigay ko at inabot ko ang siwak sa mas bata doon sa kanila. Faqila li kabbir fadafa'tuhu ila al-akbar minhuma, rawahu Bukhari wa Muslim. Ngunit sinabi sa akin, bigyan dangal ang nakakatanda, kaya ibinigay ko ito sa mas nakakatanda sa kanila. Isinilaysay ito ni Bukhari at Muslim. Wa min dhalika qawlun Nabi sallallahu alaihi wasallam limuhayyisa lamma arada an yatakallama qabla akhihi al-akbar minhu. At kabilang dito sa sinabi ni Propeta, at kabilang dito sa sinabi ni Propeta sallam kay Muhayyisa, nang nais magsalita ni Muhayyisa bago ang kanyang nakakatandang kapatid. Gusto niya siya ang mauna bago doon sa kanyang nakakatandang kapatid. Kabir yuridu sin. Bigyan dangal ang nakakatanda, ibig niyang tukuyin, ibig niyang sabihin yung may edad. Wa fi riwayatin liyabda'il akbar, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ang sa ibang salaysay, unahin ang nakakatanda. Ito ay salaysay ni Bukhari at Muslim. Ibig sabihin, yung mga nakatanda, sila ay bigyan daan sa paglabas, sa pagpasok, at ganoon din sa pagsasalita. At kabilang sa kanilang mga karapatan ay ang ipagdua sila at hingan sila ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpakumbaba sa kanila at pag-iwas sa kayabangan sa kanila. Iwasan maging mayabang sa mga nakatanda. Bagkus ang mga mas nakakabata o yung bata, binata man yan, sa mas nakakatanda sa kanya, dapat siya ay hindi bigay sa kanila ng dangal bilang tao, bilang nakakatanda, pag-aaruga ng pamilya sa kanila, pangalagaan ng kanilang kalusugan, pagtustos sa kanila ng kanilang pangailangan sa pagkain at gamot, tirahan at kasuotan. At itinuturing ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang pagsusumikap para sa matatanda, paghahanap ng kabuhayan para sa kanila, at pagtugon sa kanilang pangangailangan ay isang uri ng pakikibaka o isang uri ng jihad sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'an Ka'b ibn Hujrah radhiyallahu anhu qala, wala kay Ka'b ibn Hujrah radhiyallahu anhu, siya ay nagsabi, marra ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun. Isang lalaki ang dumaan sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para'a ashabu Rasul sallallahu alaihi wasallam min jaladihi wa nasyatihi. At nakita ng mga sahaba ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanyang kasipagan at
sigla. Faqalu ya Rasulullah, law kana hada fi sabilillah. Kaya sinabi ng mga sahaba ng Propeta sallam, o sugo ng Allah, o propeta ng Allah, kung sana ay ginawa niya yan sa landas ni Allah. Faqala Rasul sallallahu alayhi wasallam, kaya sinabi ng Propeta Muhammad sallam, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fahuwa fi sabilillah. Kung siya ay lumabas upang magsumikap para sa kanyang maliliit na anak, siya ay nasa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana kharaja yas'a ala abawayhi shaykhayn kabirayn fahuwa fi sabilillah. At kung siya ay lumabas upang magsumikap para sa kanyang dalawang matandang magulang, siya ay nasa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana yas'a ala nafsihi yu'iffuha fahuwa fi sabilillah. At kung siya ay lumabas upang magsumikap para sa kanyang sarili, upang mailayo ito sa kasalanan, siya ay nasa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana kharaja riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabili syaitan. Rawahu Tabarani wa sahhahu Albani. Ngunit kung siya ay lumabas dahil sa pagpapakitang tao, dahil sa riya lamang at pagmamataas, pagmamalaki, siya ay nasa landas ng syaitan. Ito ay sinalaysay ni Tabarani at ituring na sahih ni Albani. Mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, isinaalang-alang ng batas ng Sharia, batas ng Islam, ang kalagayan ng mga nakakatanda at naaawa sa kanilang kahinaan. At pinagaan para sa kanila ang ilang pagsamba na nagiging mabigat sa kanila. Sa pagsasala, inutusan ng sinumang nag-iimam na pagaanin ng kanyang ang pagdarasal upang ito ay ayon pa rin sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi maging pabigat para sa nakakatanda at para sa may sakit at para sa may pangangailangan. Paana Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, wala kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ang isa sa inyo ay nag-imam sa mga tao sa pagsasala, pagaanin niya ang sala. Ibig sabihin kanyang itong paiksian ng kanyang pagbabasa ng surah, ng kanyang pagruruko, ng kanyang pagsujud. Fa inna fihi mus-saghir wal kabir, fa inna fihi mus-saghir wal kabir wal da'if wal marid. Kapag sa kanila ay mayroong bata, may nakakatanda at may mahina at may sakit. Fa idza salla wahdahu falyusalli kayfa yasha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa lafdhulah. Ngunit kapag siya ay nagdarasal ng mag-isa, maari siyang magdasal ayon sa kanyang nais. Ibig sabihin kahit gaano kahaba ang kanyang babasahin o kahit gaano katagal ang kanyang pagruruko at ang kanyang pagsusujud. Ito ay sinalaysay ni Bukhari at Muslim. At sa pag-aayuno naman, inalis sa kanya ang obligasyon ng pag-aayuno kung siya ay walang kakayahan. At ipinag-utos sa kanya ang pagbibigay ng fidya, pagpapakain bilang kapalit nito. At sa Hajj naman, ginawa ng kabilang sa mga kondisyon ng Hajj ang pagkakaroon ng kakayahan, ng lakas. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. At tungkulin ng mga tao kay Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsasagawa ng Hajj sa Kaaba sa Makkah. Ito yung obligasyon ng mga tao sa Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsasagawa ng Hajj sa Kaaba sa Makkah para sa sino mang may kakayahang maglakbay patungo rito. Ibig sabihin, hindi lang sa may kakayahan ng kanyang kayamanan, pati na rin sa may kakayahang sa pisikal na pangangatawan. Ito ay bilang pagpapangal sa mga mas nakakatanda. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, ja'at imra'atun faqalat, wala kay Ibn Abbas radhiyallahu anhu siya ay nagsabi, isang babae ang lumapit at nagsabi, ya Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi fi hajji adrakat abi shaykhan kabira. Sinabi ng babae na yaon, o sugo ni Allah, o propeta ng Allah, ang obligasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin na Hajj ay dumating na sa aking ama na isang matandang lalaki.
Ibig sabihin, dumating na sa kanyang tatay yung obligasyon na yaon. Subalit ang kanyang tatay ay matanda na. La yathbutu ala rahilah. Afahudju anhu. At hindi niya na kayang manatili sa ibabaw ng hayop o sumakay sa sasakyan na hayop. Kasi sa unang panahon, ang kanilang sasakyan ay sumasakay sila sa kabayo o kaya sa kamelyo. Ibig sabihin, hindi na kaya ng manatili ng matagal doon sa pagsakay patungo doon sa kanyang pag-hajj. Sanabi ng babae, maaari ko ba siyang ipag-hajj? Maaari ko ba siyang ipag-hajj? Qala Rasulullah sallam, na'am, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, oo. Sabihin ay maaari, ito ay pwede. Ito ay sinalaysay ni Bukhari at Muslim. Mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, tunay ng ang pagtanda at ang pag-abot ng katandaan hindi isang kapinsalaan, hindi isang kapintasan at hindi rin ito kakulangan. Ito ay isang yugto ng buhay na kung saan ang taong nakarating dito ay nangangailangan ng sinumang titingin sa kanyang mga nakaraang pagsisikap upang pasalamatan siya. At iingatan ng kanyang damdamin at kalagayan sa kasalukuyang upang siya ay pahalagahan. Kaya ang katandaan ay dumating bilang isang biyaya. Ang katandaan dumating bilang isang karangalan at nagdadala ng pagsunod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, katahimikan at dangal. Qala Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma syaba rajulun fil islami syaibah illa rafa'ahu Allah biha darajah. Sinabi ni Propeta sallam, walang sino mang lalaki ang kulubot o pumuti ang buhok sa Islam maliban na itinataas siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang antas dahil dito. Wa muhiyat anhu biha sayyi'ah, at ipinapawi ang kanyang kasalanan dahil dito. Wa khutibat lahu biha hasanah, rawahu Ahmad wa sahhahu Ahmad Syakir. At isinusulat para sa kanya ang mabuting gawa dahil dito sa katandaan. Ito ay sinalaysay ni Ahmad at pinatotohanan ito ni Ahmad Syakir. Qala al-Asma'i, sinabi ni Asma'i, dakhala Sulaiman ibn Abdul Malik Masjid Dimashq fara'a shaykhan kabira. Sinabi ni Al-Asma'i, pumasok si Sulaiman ibn Abdul Malik sa masjid ng Damascus. At nakita niya ang isang matandang lalaki. Faqala lahu, ya shaykh, ayasurruka an tamut? Sinabi ni Sulaiman doon sa matanda, o Sheikh, ikinalulugod mo ba na ikaw ay mamatay? Qala, la wallahi. Sinabi ng matanda, hindi, sumpaman ito kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala, walima, waqad balagta fi sinni ma ara. Sinabi ni Sulaiman, bakit sabi na hindi? Gayong narating mo na ang edad na nakikita ko. Qala, dhahaba ash-shababu wa sharruhu wa ja'a al-kibaru wa khairuhu. Sinabi ng matanda, lumipas na ang kabataan at ang mga kasamaan nito. At dumating ang katandaan at ang kabutihan nito. Fa idza qa'adtu dzakartullahi wa idza kumtu hamidtullahi. Sinabi ng matanda, kaya kapag ako ay naupo, naalala ko si Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kapag ako ay tumayo, pinupuri ko si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pauhibbu an tadumali hatani alhalatan. Kaya gusto kong manatili sa akin ang dalawang kalagayang ito. At sila, mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, ay biyaya sa mga tahanan. Liwanag ng mga tahanan. Dangal at karangalan ng tahanan. Paano Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala kay Ibn Abbas radiyallahu anhuma, kanyang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu ma'a akabirukum. Al-barakatu ma'a akabirukum. Ang pagpapala o ang baraka ay nasa inyong matatanda. Rawahu at-Tabarani fi Aswat ibn Hibban wal Hakim wa sahhahu
wafaqahu adh-Dhahabi. Ito ay sinalaysay ni Al-Tabarani sa Al-Aswat, Ibn Hibban, at ni Al-Hakim, at ituring itong sahih. At sumang-ayon dito si Al-Dhahabi. At ang sino man sa kanila, mga nakatanda na matatag sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at malayo sa paggawa ng mga kasalanan, siya ang may pinakamainam na buhay at kabilang sa pinakamaraming nagdadala ng kabutihan at kabaitan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu kanyang sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairikum, nais ba ninyong ipaalam ko o ibalita ko sa inyo kung sino ang pinakamabubuti sa inyo? Sinabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalu na'am ya Rasulullah. Sinabi ng mga sahaba, o sugo ni Allah, o Rasulullah. Qala khiyarukum atwalukum a'mara wa ahsanukum a'mala. Rawahu Ahmad wa sahhahu Ahmad Shakir. Sinabi niya, ang pinakamabubuti sa inyo ay yung pinakamatagal ang kanyang buhay, yung pinakamahabang kanyang buhay, at ang pinakamaayos ang kanyang gawa. Ito ay sinalaysay ni Ahmad, ay ituturing na sahih ni Ahmad Shakir. Kaya mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, maging mabuti po tayo sa mga nakakatanda at suklian ang kanilang kabutihan at hindi bilang isang pabor mula sa atin matapos ang kanilang mahabang taon na paglilingkod at pag-aalaga sa atin. At hindi kabilang sa tunay na kabutihan ang iwan sila sa mga bahay ampunan o tahanan ng matatanda. Pagkus ito ay kabilang sa pagiging suwail sa magulang, isang kahihiyan, kapintasan at kasiraang dangal. Ito rin isang uri ng pagkalimot, isang uri ng paglimot at pagkakaila sa kabutihan ng ginawa nila. At hindi ito nararapat na isang taong may tunay na dangal at kabutihan. Kaya igalang natin sila at ingatan ang kanilang damdamin, sapagkat ang magandang salita ay nagpapagaan ng kanilang puso. Ang tapat ng ngiti ay nakakabawas ng kanilang mga sugat. Ang banayad na haplos ay nagbibigay ng kasiyahan sa kanila. At ang pagpapakita ng malasakit ay nagpapataboy ng kanilang mga dalamhati. Sila ay nawalan ng kanilang mga ama at ina. At marami sa kanilang mga kaibigan, kapatid na lalaki at babae. Kaya't ang kanilang mga puso ay sugatan. At ang kanilang mga kaluluwa ay punong-puno ng dalamhati. Minsan sila ay humihiga, ngunit hindi sila makakatulog. At kung minsan ay tinatago nila ang kanilang mga luha sa likod ng kanilang mga ngiti. Kaya kaawaan natin sila, mga kapatid, mga anak at mga apo. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay naaawa lamang sa kanyang mga alipin na maawain. Ibig sabihin, kinakaawan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang alipin na siya ay maawain sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, lalong-lalo na sa mga nakakatanda. Maging kapalit kayo nang nawala sa kanila at mag-ingat nang huwag silang saktan sa salita man ito o sa gawa o kahit sa kilos. Kapag ginawa ninyo ito, kayo ay bibigyan ng gantimpala at kaligayahan. Sapagkat darating ang panahon na tayo ay magiging katulad din nila kung papahabain ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating buhay. At gaya ng inyong ginagawa, ganon din ang igaganti sa inyo, sapagkat ang gantimpala ay ayon sa gawa ng isang tao. Kaya kapayapaan para sa matatanda at kapayapaan para sa mga nagmamalasakit at subhanahu wa ta'ala mabubuting gawa. At pagsama-samahin tayo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng pagsama-sama natin ngayon. At naway pangalagaan ng ating mga magulang at patawarin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. At naway ipasok sila sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa alhamdulillah. Isa na namang malalim at malawak na kaalaman ang naibahagi sa atin ng ating tagapagsalita
na si Sheikh Gerald Soto. At alam po naman natin at nakasanayan naman natin na siya po ay hindi tumatanggap ng mga katanungan mula sa inyo. At kung maaari po ay pakilista na lang po sa inyong mga papel or kahit anong papel na upang ito ay take note at ito ay itanong natin sa susunod na muhadir inshaallah. Naam. So jazakallahu khairan ya Sheikhana al-Fadil sa inyong magandang kaalaman na naibahagi sa amin at maraming maraming salamat din po sa mga nakibahagi ngayong gabi. At bilang pagtatapos ng ating muhadara ya Sheikh, ay inihiling po namin sa inyo na magbigay ng payo at pangunahan po kami sa kafaratul majlis. So, yun na yung maging payo natin ay maging mabuti sa ating mga magulang. Lalo na sa mga magulang na kung saan sila ay inaabot na ng katandaan. Maging mabait at maging magalang at maging mapagpakumbaba sa kanila. At alagaan sila ng mabuti. Kaya tulad ng ating sinabi kanina, ang gawain ng isang tao ay gagantimpalaan ayon sa kanyang ginawa. Ibig sabihin, kapag hindi ka naging mabuti sa iyong magulang, huwag kang maghahangad na iyong mga anak ay magiging mabuti sa iyo. Kaya maging mabuti tayo sa lahat ng nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So hanggang dito na lang. Subhanakallahumma wa hamdik, subhanakallahumma wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, naway maging ilaw at gabay ang ating natutunan ngayong gabi. Hindi sapat ang kaalaman kung hindi ito isa sa buhay. Gamitin natin ito upang lalo tayong mapalapit kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanggang sa muli mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.